So, kumusta mga Kunoyse? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Easy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. I think, hindi pala, about pala to sa China at America. No? So, yan yung panoorin natin. So, this video is from Suksay TV. So, meron na itong pamagat na, naku po, simula na ng digmaan. China versus America. China hindi kinaya ang Amerika. So, yan yung panoorin natin. So, bago natin simulan, Suksay TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Easy. So hindi na natin to patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, naku po, simula ng digmaan, China versus America. China, hindi kinaya ang Amerika. Nako, alam naman natin na ang isa sa pinakamalakas dito sa buong mundo, ay ang Amerika. Next is, I think, Russia, tapos China. So, first versus third to. So, yan yung panonoorin natin. Though ako, naman talaga ako na wala talaga. Sobrang layo talaga ng agwat ng Amerika at China. No? So, wala lang. Tip ko lang panoorin tong video to. So, again, Suksay TV, Filipino IC. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Start. Wala lang. Gusto ko lang manood. La. Galit na galit si Biden, men. Pansit! Pansit daw eh. America. Grabe si Biden. Galit na galit. We will never let you down. Tapos ang reply lang ni Xi Jinping, pansit. Pansit eh. Versus China. Sino ang mas malakas? Sa kasalukuyan, ang dalawang bansa ang pinakamalalakas sa military. Sila din ang parehong pinakamayamang bansa sa buong mundo. Sa tumitinding tensyon, girian at Cold War sa pagitan ng Amerika at China, sino ang lamang sa panahon ng digmaan? Sino ang mas may karanasan at magaling sa estratehiya at labanan? Military comparison. Sino ang ampaw? So alam nyo na kung ano yung sagot doon ha. Comment down below kung sino yung ampaw. Tuloy. Ng USA at China, yan ang ating aalamin. Suksay TV, subscribe. Military rank. Rank 1 sa listahan ng top 10 powerful countries in the world by military strength ang United States. Of course. Power index na 0.0699 at estimated total military personnel na aabot sa 2,127,500. Ang Grabe. US ay may hawak na 13,300 aircrafts, kung saan mahigit 900 dito ay mga attack helicopters. Mas marami lang ng higit sa 1 milyon ang human military forces ng China na nasa 3,170,000 at sila ay grabe ang daming military personnel ng China. Kasi sa kanila guys, parang I think persahan yung nila eh. Yung tawag dyan. Kapag ka nagbi-build up sila ng mga sundalo. Not like Philippines na alam nyo dito sa Pilipinas. Kahit na mag-propose lang ng ROTC, wala eh. Umiiyak na yung mga kabataan natin dito. Wala eh. Nasanay sila sa sa K-pop, something like that, diba? So parang sila sa ganong na pati kulay nila ay nagmamatter, Sad. Ang 3 sa listahan, sunod sa Russia. Sa kasalukuyan, ang China ay may hawak na 3,166 aircraft at 4,950 na mga tangke bilang kanilang mga pangunahing resources sa digmaan. Samantala, lamang naman ng China kung paramihan ng mga sundalo ang labanan. Sila ay mayroong mahigit 2.1 million na active military na tinatawag na People's Liberation Army of China at mahigit 1.1 million ang military reserve. Habang ang Amerika wala naman. Ampaw naman. Naman sa ngayon ay mahigit 1.3 million active military at mahigit sa 700,000 ang military reserve. Sige, sabihin na natin na lamang ng 1 milyon yung China pero wala lugi talaga sila sa sa kagamitan eh. Sobrang high-tech ng Amerika Una din ng China sa Estados Unidos sa bilang ng mga warship na kanilang hawak. Humigit kumulang 350 laban sa 300 ang ratio ng mga sasakyang pandigma. Ang mga dry dock ng China ay patuloy na naglalabas ng bagong mga warships halos linggo-linggo, lalo na ang mga patrol missile boat, corvettes at frigates. Gayunpaman, mas malalaki ang mga babor ng Estados Unidos. May mas magagandang sistema sa depensa at opensa at ginagawa ng mga tauhang may mas karanasan sa pagbuo nito. Sa aspeto, I think meron din ako nakita na yung China ay
sila yung strongest naval. Correct me if I'm wrong. You know. Ito naman ng Command at Military Intelligence, highly sophisticated o di hamak na mas organisado ang chain of command ng US para sa kanilang long-range aviation platforms sa South Korea, Japan at Guam. Kasama na ang mga warships at submarines o mga pandigmang sasakyang pandagat. Ngunit kung iisipin, mas marami ang air, water at land platforms ng China kumpara sa US. Pero ang gamit ng Amerika ay mas mataas na quality ng assets. Ito ay diba? Mataas na quality. Kasi alam nyo naman, kapag kausapang mga produkto na mga, madaling masira, made in China, di ba? Alam naman natin kung gaano ka tawag dyan. Yung mga made in China, di ba? Madali lang masira or something like, tawag dyan. Basta yun, madaling masira. Meron nga tayo nakitang balita, di ba, na ang laman daw ng nuclear bombs nila ay water lang. Like, ano yun, for display lang. Ewan ko kung nag-i-exist pa rin yun. Pero I think, nabalita kasi yun dati. Laban ng quality versus quantity. Samantala, mas pinarami at mas pinaganda ng China ang kanilang puwersang nuclear. Nag-improve ang survivability ng kanilang mga ballistic missile submarines at road mobile missiles. Pero sa kabila ng mas pinaigting na Chinese nuclear force, nananatiling superior ang US sa aspetong bilang ng mga warheads na tinatayang 13-to-1 ratio. Diba? Mga kaalyadong bansa. Matagal na. Can you imagine that? 13-to-1. Sa isa na meron yung China, 13 ang nasa sa Amerika. Diba? So anong panama ng doon? Alam naman natin na pwedeng gamitin ng Amerika yung niya. Yung personnel, lang naman yan Di naman talaga yan yung talaga. Pinakabasihan talaga ng lakas if ever na may nag-i-exist pa na mga missiles or mga nuclear bombs, di ba? Kaya nga tayo, kahit anong gawin talaga natin, wala talaga, hindi talaga tayo mananalo sa China. Pero if nandyan yung US to back us, of course, kahit papano, meron tayong palag-palag kahit konti, ba? Diba? Tuloy. Nararamdaman ng US na sila ay mas malaking advantage kumpara sa China kung pag-uusapan ng network ng kanilang alyansa, partnerships at mga kaibigang bansa sa buong mundo. Sa Asia, sila ay suportado ng Japan na may third largest economy, ng Australia na may mahuhusay na naval forces, South Korea, Singapore, Pilipinas, Indonesia at marami pang iba. Patuloy din nilang pinapalakas ang kanilang kooperasyon sa India sa tulong ng lalo na tong India, galit na galit din to sa China, Quad Concepts o apatang alyansa ng US, Japan, Australia at India. Pero tsaka dagdag ko lang, ang India meron din silang nuclear war o nuclear bomb. So ang tanong, ilan sa mga ito ang tutulong sa Amerika kung sakaling umatake ang China? Hindi naman papayag ang China. Sa katunayan, taktika at estratehiya ngayon ng China na palakasin ang sistema ng partnerships at cooperation sa Asia at silangang Afrika sa tulong ng Belt and Road Initiative na nagtatayo ng mga daang pangkalakalan sa mga kontinenteng ito. Ang pinakamahalaga, pinagtitibay din ng China ang kanilang relasyon sa Russia na pumapangalawa sa may pinakamalakas na military power sa buong mundo. Ito din Ito din mga dalawang kolokoy na to Ito din yung, if ever talaga na mag-combine itong Russia at China, baka doon medyo mahihirapan yung US doon. Pero alam naman natin na yung US din ay sobrang dami rin ng mga alliance. Tapos ang US kasi, strategist sila like, inaano na nila to ba? Like, nung mga sinaunang panahon pa, parang naano na nila na if ever na, hindi, kahit nasabihin natin nung pagtapos mismo ng World War II, naano na nila yan na, okay, next time, need na nating maghanda palalo. Kasi malay natin kung ano yung sasapitin natin sa WW3, diba? So, ang ginawa ngayon ng Amerika, wala na, sobrang dami nilang alyansa at the same time, yun nga, gumagawa sila ng mga base ba? Diba? Dito sa Pilipinas, meron silang base. Sa South Korea, meron silang base. Kaya nga yung Russia, galit na galit sa Ukraine kasi parang nag-attempt na maglagay ng base ang Amerika doon. Correct me if I'm wrong. Alam naman natin na yung Russia at Amerika ay meron din silang conflict, diba? Or wala silang tiwala sa isa't isa. So, yeah. Mas grabe yung strategy ng Amerika,
sa pamamagitan ng madalas nilang military exercises, mga karagdagang puwersang militar. Kung pag-uusapan ang geographical advantage, ang posisyon ng China sa South and Laki. East China Seas na potensyal na maging epicenter o sentro ng digmaan sa pagitan ng US ay pabor sa kanila. Mas mabilis silang makakapag-supply ng langis, ammunitions, military aids at karagdagang puwersa sa lugar na ito kaysa sa US. Dahil din sa limitadong saklaw ng kanilang kapangyarihan sa mga base nila sa mga karatig bansa na kanilang kaalyado. Ang linya ng mga artificial island na itinayo ng China sa South China Sea ay mabisang pangontra din ng China sa naval at aerial bases ng US sa South Korea, Japan at Guam. Sa katunayan, O, di ba? Meron din ganyang plano yung China, min. Kita nyo, sobrang dami, di ba? Kaya nga, yung China, ayaw na ayaw talaga nilang abitawan yung WPS eh. Kasi siguro ayaw nilang mag-advance yung US, ayaw nilang malamangan. Pero yun nga, tayo naman yung napiperwisyo, di ba? Pilipinas. So, luckily na lang, kahit na yung ginawa ni PRRD nung time niya sa Amerika ay binabalahura niya yung Amerika, hindi pa rin tayo binitawan ng Amerika, di ba? Kasi kung if ever na matampuhin tong Amerika, baka this time wala na, hindi na tayo pwedeng lumapit sa Amerika, men. Buti na lang talaga. Tuloy. yan tinatawag ng US Navy ang 10 Chinese islands doon hindi bilang artificial islands, kundi bilang mga unsinkable o hindi lumulubog na aircraft carriers. Bilang Grabe, estratehiya laban sa mga artificial islands na ito, iniisip ng US na mag-deploy ng US Marine Special Forces sa mga islang iyon bilang opensa sa tulong ng kanilang mga alyansa sa umpisa pa lang ng laban. Panghuli, ang tagumpay ng digmaan sa modernong panahon ay labis na naiimpluwensyahan ng kung sino sa US o China ang mas may maganda o malakas na teknolohiya. Sa aspeto ng submarines, military satellites sa space at bilang ng mga offensive at defense cyber tools at unmanned vehicles, nangunguna ang Amerika. Pero humahabol ang China at ayaw magpadaig bilang may 'di ba? Kahit na maraming personnel yung China, yung Amerika naman, wala na, nag-iimbento na sila ng mga unmanned. Like, hindi na kailangan ng tao na mismo yung mag-ooperate. Yung machine na lang, 'di ba? So, wala talaga. Ina-advancean talaga nila yung China eh. second largest world economy, ginamit nila ang advantage ang artificial intelligence, paggawa ng hypersonic cruise missiles, mga mangilang-ilang cyber attacks at monitoring sa internet ng Amerika, at ang umuusbong na quantum computing. Pahayag ito ng National Commission on Artificial Intelligence na nagsasabing may bahagyang advantage pa rin ang United States pero ito ay napakaliit na lamang. Epekto ng magiging digmaan. Ang pandaigdigang epekto ng digmaang US-China sa hinaharap ay isang sakuna na higit pa sa Russia-Ukraine War. Ang pagkamit ng isang liberal society o malayang lipunan I think nga if ever na magsimula talaga tong gulo between America and China, wala naman, damay-damay na lahat ng bansa, men. Like, yan, WW3 na talaga. Kasi yung Russia-Ukraine, hindi naman siya makukonsidered as WW3 kasi silang dalawa pa lang naman, di ba? Yung Russia, yung Israel naman at 'di ba? Like kapag ka talaga Amerika at China na, wala na. Close to WW3 na 'yan. noong World War I at II ay pinaglaban sa pamamagitan ng giyera. Ngunit ang giyera din ang sumisira sa liberal societies dahil sa pagkalat ng authoritarian at totalitarian figures gaya ni Adolf Hitler ng Germany. Ang Yan pag-angat din ng bumag na Beijing yan, nitong mga nagdaang dekada ay nagdulot ng pangamba at mga prediksyon ng potensyal na labanan, lalo na sa usapin sa teritoryo ng pinag-aagawang South China Sea o West Philippine Sea, kung saan ang Amerika ay may military base sa Pilipinas at ang Amerika ay nakikialam sa away teritoryo ng China at Pilipinas bilang Wala namang makikialamin kung tayo kasi hindi naman talaga natin need ng 'di ba? Ng Amerika if ever lang talaga na kumalma itong China. Ang problema kasi sa China, wala na, binubuli-buli na lang nila tayo porket wala tayong palag sa kanila eh. 'Di ba? Malas lang nila, mayroon na tayong Mutual Defense Treaty. Kasi kung walang MDT, men, wala, good luck Pilipinas. 'Di ba? Hindi naman yung iba kasi sa atin dito, inaano na nag-ano kayo sa US, nagpapagamit kayo sa US, nag-depend na kayo sa US. Paano?
Since nag-offer naman yung US, tapos may mga kondisyones naman talaga yan. Yung word nga na gamitan is, ano nga yan, subjective nga yan eh. Kasi, ano naman talaga, naggagamitan naman talaga tayo. Wala namang libre ngayon, di ba? Kung gagamitin tayo ng Amerika, gagamitin din natin sila. Di ba? Tapos sasabihin nila, nang-uudyok daw. Men, kahit na walang existence yung Amerika, yung China, kung trip talaga nilang kunin yung WPS, kukunin talaga nila yan kasi nasa dugo na nila mismo or nasa mga utak na nila mismo na wala, ganid talaga sila. 'Di ba? bahagi ng kanilang defense treaty. Hindi papayag ang US at China na tanggapin ang pagkatalo sa limitadong palitan lamang ng missiles at air attacks. Babala ng mga eksperto, ang tensyon ay maaaring kumalat sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, partikular sa dagat ng China, Taiwan at mga naval at air bases ng Amerika sa Pilipinas, Taiwan, Hawaii, Japan at South Korea. Posibleng puntiryahin ng China ang mga pag-aari ng US sa Asia-Pacific, gaya ng ginawa ng Japan noong World War II nang binomba nito ang Pearl Harbor sa Hawaii upang pahinain ang pwersa nito. Kapag Diba? nangyari ito, mapipilitan ding umatake ang US. Kaya ang dami ng mga mamamatay at pagkasira ng ari-arian ay hindi maipapangakong mababa kaysa inaasahan. Ang pressure sa Ganun naman talaga. Wala naman talagang takas na yan, men. Yung WW3, wala nang takas yan. Anytime or kahit sinong bansa pwedeng magsimula ng ganyan. Hindi na natin maiiwasan yan kasi kung napapansin nyo, halos karamihan ng bansa ngayon nagkakaroon na ng girian. 'Di ba? Ukraine, Russia, Philippines, China, tapos India, China, meron din, Israel, Iran, 'di ba? Gaza. Sobrang dami na ng gulumin. Like, ewan na, malay natin in the future, meron na namang mga bansa na magkakaroon ng alitan. 'Di ba? kita ng Beijing at Dasal na lang Washington talaga. ay taas at nakikitang wala itong sasayangin na panahon upang huminto. Ang paggamit ng nuclear weapons ng China at Amerika ay hindi rin imposible at ito ang magiging pinakamalalang sakuna sa kasaysayan ng mga digmaan. Inaasahan ding tatagal ang ganitong klaseng digmaan at makakaapekto sa kalakalan ng mga bansa na umaasa sa rutang pandagat sa Pasipiko. Kung sakali, ito raw ang ituturing na first major conventional war sa modernong panahon sa pagitan ng dalawang bansang armado ng malalakas na nuclear weapons. Sa nakikitang mga datos, malaki ang posibilidad na manalo ang Amerika at mga allied countries nito. Pero sa nakikita ng mga eksperto, hindi prioridad ng US ang gumastos ng bilyong-bilyong dolyar sa digmaan. Sa halip, ay ilulunsad nila ang pagtaguyod ng kapayapaan sa umiinit na rehiyon ng Asia-Pasipiko. Paano mangyayari yan kung isang bansa is ganid, gahaman, or hindi maintindihan gaya ng China? Ganon yung characteristics nila eh. Like, kita nyo naman, kahit na napatunayan na natin sa arbitral na sa atin nga yung WPS, ay hindi pa rin talaga nila tinanggap. Yung dialogo, diplomasya, hindi na umuubra sa kanila. Kahit na anong pagpapakumbaba ng US, men. Kung yung China ay ganun pa rin yung beliefs nila, wala, malabo, men. Malabo kahit anong iwas ng Amerika, men. Malabo yan. Especially kapag yung China na mismo yung mangunguna sa sa Amerika. Uunahan niya. Wala. Kampangan kaya sa hinaharap ng China ang USA sa armas pandigma? Handa kaya ang mundo sa pagdating ng World War III? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating So yun, this video is from Soksai TV guys. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Also, before you leave, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino AC. So sa tanong na handa, men, walang bansang handa sa digmaan, men. Siguro may mga naghahanda, pero yung handa ka na tawag dyan manalo or handa ka na, wala, men. Walang ang gustong mag-start ng war eh. It's just yung mga interest lang talaga ng mga bansa-bansa. Di nila mapigilan, di ba? Tayo, pinaglalaban natin yung WPS, yung 200 nautical mile natin. Yung China naman, pinaglalaban nila kung ano yung pinaniniwalaan nila. So, paano magkakaroon ng peace dyan kung walang BBTO, di ba? So, malabo naman yon na may magbitiw or merong magpapakumbaba, may mag-give, especially tayo, Pilipinas. Di naman tayo basta-basta lang i-give up yung kasi sovereignty naman natin yan, men eh. 'Di ba? Yung WPS sa atin yan. Kawawa yung next generation kung ibigay natin yan. Padalos-dalos tayo.
So, hindi ganyan kadali yan. So, kita nyo naman, di ba? Though, yung China at Amerika ay medyo sila, ganyanan sila. Pero I think talaga, sobrang layo pa rin talaga ng agwat ng Amerika sa China, especially sa strategy din, Tapos, yung mga allied countries, wala din lugi din sila doon. So, alam naman natin, if ever talaga na mayroong mag-start na WW3, of course, lahat ng bansa magtutulungan yan. Diba? Yung mga alyansa natin dito, mga alyansa naman sa kabila. Ang problema lang talaga sa atin dito, marami tayong bansa, maliliit lang tayo na bansa eh. Unlike sa China at saka sa Russia, sila yung second at third, 'di ba? Tapos meron pang North Korea na panggulo din. Pero hindi din natin pwedeng sa side naman natin, hindi naman natin pwedeng baliwalain din yung 'di ba? Yung Israel at saka yung Japan. 'Yun. South Korea din, India din, 'di ba? Galit din yan sa China. So Pilipinas, wala lang, parang assist lang tayo or siguro tagapalakpak lang or whatsoever. So yun, war. Yeah. Magdasal na lang talaga tayo na wala talagang umusbong na tigmaan. Sana. At sana yung China ay matauhan sila. Do malabo siya, pero sana pa rin. Sana pa rin talaga. So kayo guys, anong masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos again, pag-usapan natin yan sa comment section kasi heto na yun, men. Heto na yun. Kitang-kita, malinaw pa sa klaro. Ang utak ng China ay sobrang malabo talagang mapakalma. Kasi I think corrupted na kasi sila sa pinaniniwalaan nila eh. Nakakalungkot lang isipin na heto, nakipagbardagulan sila sa atin. Kahit na maliit lang tayo na bansa, di ba? Wala, pilit pa rin nilang inaagaw yung kung ano yung sa atin. Kahit na nagmumukha na silang magnanakaw, ganid, wala silang paki. As long as makuha talaga nila yung resources or gas, oil, mineral, or whatsoever, di ba? Which is nakakalungkot. So again, that's it lang muna. Suksay TV, subscribe nyo yan. Tapos syempre, Filipino IC. So yeah. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.